LA Clippers lugi sa binigay na kontrata kay Leonard? At Kevin Durant nilinaw na ang usapang trade at Victor Wembanyama viral ang ginawang pasa, kitang-kita sa mata ang teammate. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Sa edad na 32 years old, si Kawhi Leonard ay nanatili pa rin bilang isa sa best players sa larong basketball at meron pa ring malaking paniniwala na ang kanyang abilidad ay sapat para pangunahan ang team sa championship. Para sa Clippers, sila ay mapalad na napagmay-ari nila ang tulad ni Leonard at ang kanilang kasalukuyang contract extension ay ang nagpapatunay na ayaw nilang pakawalan ito at mapapanatili sa mahabang panahon. Kami ay na-thrilled para ipatuloy ang aming relasyon kasama si Kawhi. Siya ay isang elite player, isang terrific partner, at isang relentless worker na siyang nakakaalam kung paano manalo at ginawa niya ito bilang ang kanyang first priority. Ito ang sinabi ng Clippers President na si Lawrence Frank sa kanyang statement. Dagdag nito, tinaas niya ang franchise sa panahong dumating si Kawhi sa lugar. Naramdaman namin ang swerte sa panahong mas pinili niya kami at maglaro siya sa Clippers 5 taon na ang nakalipas at kami pa rin ngayon ay excited nang makabuo kasama siya. Ayon sa The Athletic na si Shams Charania, ang deal ay isang fully guaranteed sa halagang $152.4 million sa loob ng 3 taon habang walang player option, tanging $8.5 million sa ilalim ng max. Nararapat pa rin si Leonard sa kontratang ito dahil siya pa rin ay nakakapag-average ng 23.6 points, 6.1 rebounds at 3.4 assists per game. Ang lahat ng ito kasama ang pagiging isa sa league's best defenders, si Kawhi ay tiyak na nararapat sa bawat penny sa kanyang paycheck sa court. Historically, ang tanging naging problema lamang sa player na ito ay ang kanyang availability para manatili sa loob ng court at magpakita sa team kung kakailanganin ito ng labis. Ngunit para sa karamihan, ito ay isang delikadong move para sa Clippers. Kung sakaling healthy, si Kawhi ay madali lamang sabihing kabilang sa top 5 sa liga at nakita ng lahat na pinangunahan niya ang isang team sa title nitong nakaraan. Sa buong lakas, walang rason para mag-isip na hindi niya ito kayang gawin muli sa Clippers team, kasama si Paul George, James Harden at Russell Westbrook. Ngunit kung pag-uusapan lamang itong si Leonard, meron laging katanungan patungkol sa kanyang durability mula sa game to game. Nitong mga nakaraang 6 na taon, siya ay nagkaroon lamang ng isang season na kung saan naglaro ito ng 60 games or more at naglaro lamang ng tanging 139 games total para sa Clippers over sa nakalipas na 4 na seasons. Para kay Kawhi na mamumuhay sa kanyang kontrata at ma-fulfill ang kanyang pangako sa Clippers, kailangan niyang maging available sa paparating na April, May at June para makapagdala sa posibleng first ever championship ng franchise. Hindi na kailangang sabihin pa, ang Clippers ngayon ay inaasa lamang ang lahat kay Kawhi at habang siya ay papalapit ng papasok sa kanyang final stage sa kanyang prime, ang team ay nakatanaw pa rin sa kanya sa pag-asang makapag-deliver ito ng success sa biggest stage. Ang bagay ay nakitang hindi naging ganoon kaganda simula nang makuha nila si Harden sa trade, ngunit ang lahat ay nagbago na ngayon kasama ang Clippers performance nitong December at January. Sa 23-13 record, ang Clippers ay naging pang-4 sa West, tanging nasa likuran ng Timberwolves, Thunder at Denver Nuggets. Sila ay naging 7-3 sa kanilang huling 10 laban, kasama ang panalo laban sa Suns, Pelicans, Heat, Warriors at Nuggets. Sa ngayon, ito ay napakaaga pa para sabihin kung kailan nga ba magtatagal ang performance na ito, ngunit sa nakikita sila ay naging sustainable so far. Sa kanilang pinakamahusay, ang Clippers ay isang major title threat at sila ay nararapat seryosohin ng mga kalaban sa kabila sa kanilang mahinang panimula. Kung sakaling si Kawhi ay mananatiling healthy at dominante over sa mahabang stretch, walang dudang ang team na ito ay gagawa ng ingay sa paparating na playoffs. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Lugi ba ang Clippers kay Kawhi Leonard? Speaking of trade, sa gitna sa mga usap-usapan sa discontent kasama ang Phoenix Suns, si Kevin Durant ay tuluyang tinanggi ang kahit anumang posibleng matrade.
Ang speculation ay mas naging matunog nang inireport ng ESPN ang frustration ni KD sa Suns organization over sa kawalan ni Bradley Beal at mga kasalukuyang pagkatalo ng team nitong mga nakaraan. Ayaw kong matrade, ayon kay Durant. Hindi ako naging frustrated dahil na injured si Bradley Beal. Hindi ako naging frustrated dahil sa mga role players ng team. Ang mga sabi-sabing ito ay tunay na isang walang silbi sa akin. Alam nyo ba ang sinasabi ko? Ito ay tulad lamang na kami ay natatalo sa laban. Maiisip mo bang magiging masaya kami matapos kaming matalo? Alam nyo ba ang sinasabi ko? Hindi ako frustrated sa buong sitwasyon. Marahil naging frustrated ako sa mga iilang panahon, ngunit nangyari naman ito dahil sa mga masamang paglalaro or mahirap na stretch. Ngunit nasisiyahan ako sa proseso. Ang magsalita sa exclusive Fox Sports matapos ang pagkatalo ng Suns sa Clippers, si Durant ay nilinaw ang lahat. Si KD ay pinaliwanag ang frustration na ang lahat ay na-misinterpret lamang sa kasalukuyang komento at pangyayari at na-emphasize ang patungkol sa kagustuhang matrade. Si Kevin Durant ay nagkaroon pa rin ng exceptional season kasama ang MVP caliber performance na siyang nakakapag-average ng 29.6 points, 6.4 rebounds at 6 assists per game sa kanyang 52.3% shooting mula sa field at nasa 47.3% mula sa labas ng arc. Siya ngayon ay nilinaw ang kanyang commitment sa Suns sa kabila sa kanilang maagang pagsubok. Siya ay sinabing ang team struggle ay isang oportunidad para sa ikakabuti ng team at nag-express ng positive outlook na ma-overcome ang adversity. Sa harapan ng pagsubok na ito, si Durant ay nanatili pa ring focus sa laban at pinatahimik ngayon ang lahat ng ingay. Ang kanyang frustration ay hindi maintindihan ng karamihan, siya ay nilbas ito sa media para ma-engage ang direktang salita kasama ang pagpaliban sa misrepresentation patungkol sa iniisip ng iba. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, sa araw na ito, ang San Antonio Spurs ay nasa Michigan para harapin ang Detroit Pistons. During sa first half, si Victor Wembanyama ay gumawa ng full court pass at ito ay naging viral sa social media. Ang 20-year-old ay kinuha ang rebounds at agad hinagis ang bola na tulad sa isang quarterback patungo kay Jeremy Sochan na siyang tinapos naman ng highlight sa isang layup. Jeremy Sohan, Victor will bring down the rebound. Long lead pass, Sohan on the dive. All in France, do they? Look like Si Wembanyama ay pumasok sa laban kasama ang average na may 19.3 points, 10.1 rebounds, 2.8 assists, na may 1.22 steals at 3.3 blocks per contest, habang ang kanyang shooting ay nasa 44.9% mula sa field at 29.5% mula sa 3-point range sa loob ng 31 games. Sa loob ng 25 minutes na paglalaro, si Wembanyama ay gumawa ng 24 points, 10 rebounds, 3 assists, 1 steal at may 5 blocks, habang ang kanyang shooting ay nasa 6 out of 13 mula sa field at may 2 of 5 mula naman sa 3-point range. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.